So, hello guys, ito yung part 2 ng ating video. Itong C805 pa rin. So, ngayon kaka-on pa lang yan. So, after 2 to 3 minutes, mag C805 yan. So, na-test natin kanina yung indoor PCB. So, which is good. So, ginamitan natin ng ito. So, ginamit natin LG test kit. So, dito naman tayo sa outdoor board na check guys. So, i-confirm natin siya, ang C805, either outdoor ba talaga or communication wire. Pero na-test na natin kasi yung indoor. So, isolate na natin yung indoor unit. No? Walang problema siya. So, sa wire cable, tinest ko na rin yung resistance. Walang problema. Okay rin ang communication cable. So, suspect natin yung outdoor PCB. And then, kung may remedy pa to guys na ayusin natin, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-ayos. Ayun, namatay siya. So, nag-C805 na. So, C805. And then sa outdoor unit namatay na yung display. And then hindi siya nagbi-blink na C805. And then dito iti-test na natin siya dito sa ating test kit. So ang test kit natin, meron tayong connection ng LGMB. Yan. Connected to siya dito sa LGMB din ng ating unit, ng outdoor unit. Yan. So dito sa MCB jig. And then line 1 and then neutral, and also ang isa, so communication outdoor, ayan, audio communication. So i-test natin kung good ba to siya ang outdoor PCB or bad. So try i-on na natin siya guys. Yan, nag-searching na siya. Ang blue is always on, ang green at saka red nagbi-blink, nag-scanning siya, either good pa ba to yung PCB or bad. So pag light green yan siya, mag-steady yung kulay green, ang light na green means good. Pag steady yung red means bad. So expected na mag-steady yung kulay red na ilaw. So wait lang natin guys kasi nag-scanning pa yan. And then ito yung outdoor PCB natin, ito yung indoor natin, C805. So yan, scanning. So ginamitan na natin ang pinakamalupitang ating test kit para ma-confirm talaga guys. So C805, ang daming mga issue yan, either sa indoor PCB or sa outdoor, but na-confirm natin yung indoor kanina sa part 1. Ayun guys, nag-steady yung red. So means outdoor PCB is bad. So ito is bad. So ang question, paano natin iti-test yan or i-repair yan by components? Huwag na tayong mag-replace ng bagong outdoor PCB dahil ang mahal niyan. So i-test natin siya dito guys. First, voltage checking tayo. Meron tayong multimeter. Voltage checking tayo guys. Ilagay natin sa voltage sa DC volts. Yan, naka DC volts. Second, which is itong capacitor to siya guys, CO4A. Ito yung supply ng ating communication. So kailangan may i-reading tayo dyan na 72 volts guys. Okay? Oh, wala, 0. So walang reading. So kaya na-confirm niya na audio PCB yung sira. So confirm yung PCB talaga ang problema. Pero ang isang nito guys, isang solution na pwedeng nagkaroon ng problema yung outdoor PCB nyo, itong fuse na to guys. So minsan nag din yan. So i-try natin siya. May voltage. So means open yan siya guys. Pero kasi naka voltage checking ako, pag hindi yan siya open yung fuse, dapat 0 volts yan siya. So may na-reading tayo na 300 volts. So i-ano natin to guys, i-direct natin. Try natin. Guys, okay na guys. Instead na i-direct ko yung wire, so pinalitan ko na lang siya ng tamang fuse niya. So meron naman akong available na fuse. So pinalitan ko na lang siya. So test natin resistance sa beep mode. Very ko na.
Ito. Ayun, meron na siya guys. Ayan. Meron na siya. So, power on. Lagyan natin ang power. Hirap pag direct, kailangan guys. Yan, power siya. Ano to siya eh. So, test natin. Mataas ang voltage siya. Test muna natin kung meron na siyang Off natin. 72 volts. Back to, ano natin, voltage. Naka DC. Check kung meron na siyang So, reading sa kasi 0.5. voltage. Itong capacitor CO04. Ayun. Tama guys, 72 volts. Meron na siya. So, open talaga siya confirm. guys. So, i-solder Ayos na na lang to. natin. Tapos i-test Ayan. tayo. I-test natin ulit. I-solder Diyan lang natin. kayo maghahanap guys. Pag C05, tingnan nyo talaga itong capacitor CO04A. Kailangan mayroong 72 volts. At yung blink ng ating outdoor unit, yung red light, ano na rin, parang nagko-communicate na rin sa indoor. Kanina steady lang siya na red. So, hindi siya normal. So, ngayon, ayos na. Normal na siya. So, i-on na natin yung indoor natin. Yan. At saka, may masusukat na tayo dito guys. Na 220 volts, line 1 to communication. So, naka-AC na naman tayo dito. Kailangan may masukat tayo guys na 220 volts minimum. Line 1 to communication. So, yan guys, 224 yan. Medyo nag-adjust siya or nag-fluctuate siya ng konting voltage. So, normal na yan guys. So, natin red light din ng ating outdoor. Is okay na rin. Nag-blink na rin siya. Hindi katulad kanina, nag-steady lang. So, ito, meron na. Kanina, wala to. So, ganyan lang mag-test ng communication error guys. So, tatlong i-test natin. Indoor PCB. Dahil minsan, may nagka-problema din ng indoor PCB. Minsan, sa communication wire. At minsan sa PCB. So, kanina na-test natin yun sa part 1. Yung indoor PCB is good. At dito sa indoor PCB is bad sa ating test jig. So, ayun guys. Sana may matutunan kayo at maraming salamat. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much. See you for the next video.